yung unang umuwi, tandaan natin na nahinto yung flights. Inatake nagsara ang Dubai Airport, sinara ang Dubai Airspace, ang UAE Airspace. Kaya nung bandang March 5, di ba, Feb 28 yung pag-atake, at yung March 5, bukas muli, nag-mount ng flight yung Dubai, Manila ng Emirates. Ngayon, kung tatandaan natin, nauna doon yung Etihad, kung saan hindi nakasama ang Manila sa pagbabiyahihan ng Etihad. Kaya't tuwan-tuwa po tayo, galak po tayo na nakasama ang Manila sa Emirates Airlines na when they mounted their first flight to, kumbaga, isakay yung mga may kanseladong flights, yung mga may ticket na kailangan makauwi. So, yun po ang konteksto nun. Pinuntahan sa hotel yung mga naantala sa hotels dahil linagay po ng Emirates sa hotels yung iba. Pinuntahan po natin sa hotels na bigyan ng pre-repatriation assistance, ibig sabihin halaga ng pera binigay sa kanila hanggang sila yung nakauwi dito for post-repatriation assistance together with the DOH and the DSWD. So, sila naman po ay OFWs na nabigyan natin ng pre- and post-repatriation assistance. Kahit naman po hindi sinagot ng gobyerno yung kanilang pamasahe, ay kahit paano meron din pong public funds na inilaan para sa kanila. At yung salubong naman po, parati naman po natin ginagawa yan sa DMW. Nagdidiwang natin ang pagbabalik ng mga OFWs. Nung Pasko, ginawa lang natin yan kahit anong sa mga flights. And ito naman po mga welfare cases, yung hostage crisis situation ng mga tripulante, sinusundo natin sa airport. So, yun naman po ay, di ba, sinagot din naman ng Omani government yung kanilang flight from Yemen to Oman, at tayo na rin po uwi sa kanila mula Oman hanggang Pilipinas. So, yun naman po ay patuloy lang natin sinasagawa talaga sa airport yung pagsasalubong. And kagabi, yun nga, the 7th flight mounted by Emirates, mga abot na mga 400 ang nakawing OFWs out of those flights. And last night, 33 ay sinagot natin yung plane tickets. So patuloy na po ang plane tickets na nakasaad, na sinasaad dito, na nasasagutin na natin yung mga plane tickets nila. And yung repatriation effort continues this week. May tatawid from UAE to Oman, and then later this week we will have the chartered flight. So yun po ang sinasagawa natin ngayon. Ningi ko lang po ang pasensya ng ating mga OFWs. I know emotions can run high in a crisis like this, but wala naman po tayong intention na manakit ng damdamin o sensibilidad ng ating mga mahal na OFWs, kundi yung pagsalubong naman po natin, isip natin nakabuti tayo dun sa sinalubong natin. Kagabi, 90 ang dumating. That's the highest. So dahan-dahan dumadagdag na yung mga nakakauwing mga Pilipino. Pero rest assured, patuloy po ang repatriation assistance natin sa kanila. Meron kasi dito sa Bahrain yung issue nung kasi namahagingan ng financial assistance in the NWO nung isang araw, at pinatigil din ito kasi nagkaroon ng public assembly, nagpila-pila dun sa assistance. Ngayon, may isang radio program na nabanggit ko na ang cash assistance is $200 pero hindi ko lang masyado napaliwanag na yung $200 ay for the repatriation pag ang tao ay uuwi. Eh, ang nabigay yata nila dun sa pamamahagi sa MWO is less than 200. So, yun naman ang purpose nila doon, pantawid yun sa mga no work, no pay, hindi doon sa mga pauwi. So, humingi lang din ako pangmanhin na nagkaroon ng klaseng deklarasyon mula sa atin, pero yung $200 po ay for the returning repatriated workers, returning workers. Hindi pa ho yung sa mga sabihin na natin financial assistance para dun sa mga temporarily disrupted yung kanilang trabaho, yung mga no work, no pay. And yun po siguro ang kailangan ko rin linawin kasi meron din mga reaction sa Bahrain about this. Okay.